ipagnanay at itaas natin ang lahat ng panaspas at kamay. Iwagayway sa Panginoong mahal ang hari na ding marangay. Hosana, Hosana, sa Panginoon ay magpuri. Hosana, Hosana, sa hari ng Israel. Ang kabataan ng Jerusalem ay kay sayang nag-aawitan at nangangdiriwang. Pagpupuri sa Paninooy hatid ang haring anak ni David. Hosana, Hosana, sa Panginoon ay magpuri. Hosana, Hosana, sa hari ng Israel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ang matagumpay na pumapasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawaing bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain ang alaala ng kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundin natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo naway makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Pakitaas niyo po ang iyong mga palaspas para sa pagbabasbas ng mga ito. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagpupunyagi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamagitan niya aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawa dapat tularan, ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin. Para ang krus namin ay akuin, pagindapat mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin. Ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis ng sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit,
nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wika mo'y aming dirinig, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutundin, wika mo'y aming dirinig, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutundin. Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos. Binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus, gabutok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang yan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa. "Huwag kang makialam sa taong yan na walang kasalanan sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po. Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? ngunit lalo pa nilang isinigaw, Ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalayan niya si Barabas. Ngunit ipinahugupit si Jesus at ibinigay sa kanila.
upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka ipinapahawak ang isang tambo sa kanyang kanang kamay, at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga Cirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ito ay hindi niya ininom. Nang may pako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak si Jesus ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di maliligtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kaniya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigbak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna, tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. magsaluhod po tayo. Tumayo po tayo. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling nabuhay si Jesus,
Sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na itong anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat, magandang araw po. Magandang araw po, Father. Pakigreet nyo naman po ang iyong mga katabi, Hosanna! Hosanna! Palakpakan po natin ang Panginoon. Paano po kaya kung ang isang sakuna ay siya palang nakatakdang landas mo? Paano kaya kung ang inaakala mong trahedya ay bahagi pala ng plano ng Diyos para sa iyo? Paano kaya kung ang inaakala mong pagkasira ng buhay mo ay siya palang direksyon na nilaan ng Diyos para sa iyo? Meron pong isang tao, ang pangalan niya ay si John Newton. Pinanganak daw po siya sa England noong mga 1700s. Hindi po banal na tao si John. Bata pa lang po siya, maaga nang namatay yung kanyang ina. Kaya tumanda po itong si John na walang nagtuturo, gumagabay sa kanya, naging mainitin ang kanyang ulo. Palagi siyang nakikipag-away, naging napakapasaway niya. Hindi daw po naniwala sa Diyos si John. At madalas pinagtatawanan po niya yung mga tao na may pananampalataya. Naging sailor o tripulante po si John. At dito po naging mas malala ang kanyang pag-uugali. Naging palamura siya, gabi-gabi naglalasing, pag may pera nakikipagsugalan. At minsan dahil po sa tigas ng ulo niya, pati po ang kanyang ama sumuko na sa kanya. Nasangkot po si John ng unang panahon sa slave trading. Nagbebenta po sila ng mga tao, mga lalaki, babae, pati po mga maliliit na bata. Hindi po niya tinuturing na mga tao ito. Para sa kanya, ang mga alipin ay mga kagamitan na pwede mong ibenta at pagkakitaan. Pero nung nag-23 years old daw po si John Newton, habang sila po ay nasa gitna ng dagat, tinamaan daw po sila ng isang napakalakas na bagyo. Nagising daw po si John sa malakas na langit-ngit ng mga kahoy. Para bang nawawasak ang kanilang sinasakyan. Dali-dali daw pong umakyat si John sa barko, pero bigla daw po siyang tinulak ng malakas na hangin. Bigla daw po siyang bumagsak sa ilalim ng barko, kasama niya yung mga ibang alipin na takot na takot. Sinubukan po niyang muling umakyat, pero pagkaahon niya, nakita niyang isa sa mga kasamahan niya na tinangay ng malakas na alon. Ito po ay hindi na niya nakita muli. Dahil wala pong ibang makapagmaneho sa barko, inutos po ng kapitan na si John mismo ay itali sa manibela. Ilang oras daw po siyang binabayo ng malakas na alon. Nakatayo siya roon, basang-basa, wala siyang magawa at nakaharap sa kamatayan. At doon sa gitna ng kanyang paghihirap, parang nabasag na biyak ang kanyang puso. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili, wala akong kontrol, wala akong magawa. Hindi ko hawak ang lahat. At sa unang pagkakataon ng kanyang buhay, siya'y napadasal, siya'y tumawag sa Diyos. At nasabi na lang niya, Panginoon, maawa ka. Lord, have mercy on me, a wretch like me. Hindi po mahabang dasal, pero totoo. Hindi magagandang salita, pero galing sa puso. At para pong isang himala, huminto ang bagyo, naligtas ang barko at nabuhay siya. Pero higit sa lahat, nung araw na yon, nabuhay ang kanyang kaluluwa. Mula po noon, nagsimula ng magdasal si John. Nagbabasa daw po siya ng Biblia araw-araw. Iniwan niya ang kasalanan at nilabanan daw po niya ang slavery, ang pagbebenta ng mga tao. Naging ministro daw po si John ng Diyos. At isang araw, naalala po ni John Newton yung kanyang karanasan sa dagat. Kaya siya po ay nag-compose, gumawa siya ng isang napakagandang himno o kanta.
At ngayon kahit saan ka pumunta, sa lahat ng dako ng mundo, maririnig mong awitin na ito. Ang pamagat po ng kanta na kinompose ni John ay Amazing Grace. At sabi po ng lyrics, ang Amazing Grace, if you try to reflect on it, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. I was blind, but now I can see. Kapatid, lahat po tayo, kamukha natin si John Newton. Lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo, di tayo perpekto. Lahat tayo may pagkukulang. Madalas, nasasaktan natin ang mga tao minamahal natin. Di po ba? Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos. Dahil sa kanyang kamanghang-manghang biyaya, na kahit na napakarami nating atrasyo sa kanya, na kahit na dami natin mga pagkukulang, dami natin mga kasalanan sa ibang tao, minamahal pa rin tayo ng Diyos. Pinapatawad tayo ng Panginoon paulit-ulit. Mga kapatid, ang linggong paparating na ito ay tinatawag nating mga mahal na araw. Ito po ay umpisa ng ating amazing grace. Harinawa, maalaala po natin, bago ang tagumpay, dadaan muna tayo sa trahedya. Bago ang kaligtasan, daraan muna tayo sa mga sakuna ng buhay. Bago nating matanggap ang amazing grace, kailangan muna nating dumaan, harapin ang mga mababagsik na bagyo. At kahit na tayo sumisigaw, malakas, masaya ng Hosana, hahantong pa rin tayo sa krus. Ang mga palaspas na ating binawagayway ay uuwi pa rin sa pagkapako. Ang pagpupuri natin sa Diyos ay may kalakip pa rin pagdurusa. Ang tagumpay ng linggo ng palaspas, dadaan muna sa katahimikan, sa sugat, sa kamatayan ng Biyernes Santo. Pero bakit ba pinapayagan ng Diyos na tayo'y mahirapan? Hindi ba pwedeng maging madali na lang ang buhay? Hindi ba pwedeng purong masaya na lang ang buhay? Hindi ba pwedeng wala na lang problema ang buhay? Bakit kailangan pa ng sakit? Bakit hindi pwedeng panay na lang tagumpay? Ito po ang sagot. Dahil gusto ng Diyos na tayo ay maging kamukha ng kanyang anak si Jesus. Kung hindi tayo dadaan sa pinagdaanan ni Jesus, hindi tayo magiging kamukha ni Jesus. God wants us to become like His Son, Jesus. That is why we have to experience what Jesus have experienced. May mga tagpo na mag-isa si Jesus. Habang siya ay nakakulong, mag-isa sa kadiliman, hinihintay niya ang kanyang kahatulan, ang kanyang pagkapako sa Kalbaryo. May mga pagkakataon na iniwan siya ng kanyang mga alagad, ng mga mismo mga taong pinagkatiwalaan niya. May mga oras na kung saan hindi rin naintindihan ng ating Panginoon kahit na ulit-ulit siyang nagpapaliwanag sa kanila. Mayroong mga sandali na pinagbintangan siya ng mga hindi totoo. Pinagtawanan ng ating Panginoon, sinaktan at pinabayaan. At oo, meron din mga oras na ramdam niya ang bigat ng buong mundo. Doon sa hardin ng Getsemani, sinabi niya, anong kanyang panalangin? Ama, kung maaari lang, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit na si Jesus, Diyos na totoo, taong totoo, naramdaman niya ang hapdi at bigat ng pagdurusa. Kaya kung hinayaan ng Diyos na mismong sariling anak niya dumaan sa hirap at pagdurusa, sa tingin niya po ba, hindi rin niya tayo pababayaan na dumaan din sa hirap ng ating mga buhay? Oo, hahayaan niya tayo na masaktan. Pero hinahayaan tayo ng Diyos sa gitna ng mga hirap, hindi dahil ayaw niya tayo, hindi dahil pinaparusahan niya tayo, hindi dahil kinalimutan niya tayo, kundi dahil may ginagawa siya sa atin. Habang tayo ay nasasaktan, may hinuhubog siya.
Habang tayo ay umiiyak, may nililinis siya. Habang tayo ay nahihirapan, may pinatitibay siya. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, mas mahalaga sa Diyos ang matatag mong pagkatao kaysa sa panandaliang aliw mo. In other words, for God, He is more interested in your strong character than in your comfort. Mas mahalaga sa Diyos ang kabanalan ng iyong kaluluwa kaysa sa pansamantalang saya mo. Mas mahalaga sa Kanya na ikaw ay maging banal at mabuti kaysa sa ikaw ay maging komportable lang. Dahil posible naman po, maginhawa nga ang buhay mo, pero mahina ang loob mo. Maaring marami kang pera ngayon, pero wala kang pananampalataya. Komportable ka, pero napakasama naman ng ugali mo. Mukha kang masaya sa labas, nakangiti ka, pero marupok ang iyong loob. Kaya minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa mga unos ng buhay. Dahil ang bagyo ang magtuturo sa iyo na magdasal. Ang iyong sakit ang magtuturo sa iyo na magtiwala. Ang pagkawala ang magtuturo sa iyo na mas lalo pang kumapit sa Kanya. At ang krus ang magtuturo sa atin na magmahal hanggang sa wakas. Meron pong isang napakagandang kwento tukol po sa 4 na magkakaibigan. Sa kanila pong paglalakad, sa pag-hiking po nila, hindi po nila inaasahan na sila po ay dadatnan ng blizzard. Bumuhos po ang malakas na ulan ng yelo. At sa bawat hakbang nila nitong magkakaibigan, pataas na po ng pataas ang niebe. Tinatakpan na ang kanilang mga paa hanggang kalahati na po ng kanilang katawan ang yelo. Giniginaw, wala silang makita sa daan. Isa po sa mga magkakaibigan ang napagod, bumagsak, hinimatay. Sinubukan po siyang buhatin ng isa sa kanila. Pero yung dalawa na magkakaibigan, sinabihan siya, pabayaan mo na, iwanan mo na siya, pabigat lang siya, baka tayo pang mamatay. Pero ayaw po siyang pabayaan nitong lalaki. Kasi mahal niya, kaibigan niya ito eh. Pero sabi ng dalawa, kung titigil kami, mamamatay kami sa lamig. Kaya sila po yung nagmadali, iniwanan itong dalawa. Ito pong naiwan, binuhat niya ang kanyang kaibigan, pinasa niya sa kanyang likod. At paunti-unti, naglalakad sa gitna ng malakas na hangin, malakas na buhos ng yelo. Hirap na hirap siya. Dumaan sila pataas ng burol, bumaba sila, nagpaikot-ikot ng daan, halos sila po ay maligaw na. Hanggang nabigla po itong lalaki dahil sa gitna ng daan, may nakita siyang 2 katawan. Ito ang katawan ng 2 kaibigan na hindi nakapagbigay ng oras, na hindi tumulong doon sa kaibigan nilang nahimatay. Matigas na po ang katawan nitong 2. Namatay sila sa lamig. Pero ang tanong, bakit yung nagbubuhat siyang nabuhay? Bakit yung tumulong siyang nakapag-survive? Ito po ay dahil yung katawan ng kanyang kaibigan na nahimatay ang nagpainit sa kanyang katawan habang binubuhat niya ito. Mga kapatid, papasok na po tayo sa isang panahon, ang mahal na araw na kung saan gagamitin ng Diyos ang mabigat mong pagsubok bilang iyong pagpapala. Ano man ang iyong problema ngayon, cancer ka, dadialysis ka, may sakit ka sa bato, nag-aaway kayo ng iyong asawa, nagkahiwalay na kayo, di na kayo nag-uusap, matigas ang ulo ng iyong anak, malis siya, hindi ka kinakausap. Depressed ka ngayon, hindi mo alam kung anong gagawin sa iyong buhay. Nasira ang iyong mga plano at panaginip. O maaaring napakarami mong utang, hindi mo alam kung paano mo babayaran ang mga yan. Lahat ng ito, mga kapatid, ay sangkap para buhayin ka ng Diyos. Itong lahat ng iyong problema ay sangkap para pagpalain ka ng Diyos. Trust God will turn your burden into your blessing. Trust God. He will use your problem to actually save your life. Amen. Kaya ngayon pong Palm Sunday, habang hawak-hawak natin ang ating mga palasmas, huwag po nating kalimutan, samahan natin ang Panginoon sa kanyang hirap, sa kanyang pagdurusa, dahil tayo din naman ang makikinabang dito. Kung kasama natin siya sa krus, makakasama din natin siya
sa muling pagkabuhay. Kung kasama natin siya sa ating mga sugat, makakasama din natin siya sa ating mga paghilo, sa ating mga biyaya. Kung kasama natin siya sa dilim, makikita din natin ang liwanag. Kaya mga kapatid, kung gusto mo ng amazing grace, wag na wag mong tatakasan ang iyong mga krus, ang iyong mga problema, ang mga bagyo mo sa buhay. Habang tayo ay masayang sumisigaw ng Hosanna, naway tayo'y manalig at manampalataya sa Diyos. Darating din ng araw, magiging maayos din ang lahat, magbabagong yung sitwasyon, at magiging mabuti din ang iyong karanasan sa tulong at sa awa ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya, ating sabihin, sumasampalataya sa ako. Diyos, namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala sa mahabaging Panginoon, nabatid ang ating kahinaan at kahirapan, idulog natin ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa patuloy ng mga bayan tayo ng Santo Papa, ng ating mga obispo at ng ating mga pari tungo sa katapatan kay Jesus sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang paghatol ng mga hukom sa ating bayan ay maging makatarungan, walang pagkiling at malayo sa anumang katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga biktimang pinagkaitan ng katarungan ay magpatuloy sa paghahanap nito ng may tibay ng loob at makamtan ang nararapat sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa maging bukas lagi ang puso ng lahat ng mananampalataya sa pagtanggap kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, gabay at ilaw, turuan mo kaming mamuhay sa landas ni Jesus. Sa kanyang pagpapakasakit, makibahagi nawa kami sa kanyang muling pagkabuhay. Magsaya kami magpakailanman. Ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Iyong tanggapin, poon naming mahal, itong mga handog na sa'yo'y nagmula, ang tinapay
kaligtasan. Diyos ko, naway iyong matingnan. Ang iusap ko'y pagbibigyan. Iyong nakapit, poon naming mahal. Itong mga handog na sa'yo'y nagmula. Ang tinapay at harap na magiging bukal ng iyong habag at habag. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak. Sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na hindi magkakamit sa tanang aming pagganap, kundi ang paghahaing minsan lamang para sa lahat, na muli sa iyong pinapakinabangan namin at tinatanggap sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit tinaming salarin. Sa pagmamalasakit niya kami palayain. Sa kamatayang kinauusigan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa na maanghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, Kristo'y babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa.
Iniiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka
Inahanyayan ko po kayo na lumuhod ngayon at sabay-sabay po nating pagdasal ang ating mga kapatid na may sakit. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang pangalan ng mga minamahal nating may sakit. Tilingin natin na mabilis silang kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayong kami pinagpasalo mo sa banal na pakikinabang. Kami yung binigyan ng bagong pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po kami nagpapasalamat sa inyong lahat, aming mga bisita at followers na nakisalo physically sa aming banal na misa online ngayon. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you very much po sa inyong pagdalo, sa inyong pagdating. Konting announcement lang po. Una, binibigyan ko po kayo ng babala na wag po kayong magdo-donate sa mga nagme-message sa inyo, nagpapanggap na ako. Okay? Paulit-ulit ko pong binibigay na warning, babala ito. Hindi po ako nagme-message sa inyo personally. Yan man po ay text message o sa messenger. Madali lang po kunin yung aking muka, i-paste, gumawa ng profile, scammer po yan. At halata naman po na hindi ako. Puro English yung pong pagsasalita ng tao. Kaya feeling po namin, Nigerian po yan. Dahil marami po dun sa Nigeria, ang mga nanloloko, scammer. Kaya po, mag-ingat po kayo. Kung sinasabi niya, I'm Father Joel, how are you? I hope you are fine. Can we be friends? Can you donate something? Hindi po ako yan. Hindi po dahil ako'y suplado. Pero hindi po ganyan ang aking style o technique para mag-raise ng pondo. Kilala niyo po ako. Kami po'y umaasa sa inyong kabaitan, sa inyong generosity. Kung ano po ang ibibigay niyo, yun lang po ang aming tatanggapin. But we do not force anybody to donate. So, yun pong una, please be careful. Huwag po kayong magbibigay sa kahit na sinong humihingi sa inyo. Dahil marami po ngayon ang nanloloko ng tao. Amen? But secondly, sa paparating po na Black Saturday, April 4, wala muna po tayong healing mass na 6:30 ng umaga. Dahil ito po ay parte ng Easter Triduum, mag-i-start po ng Monday, Thursday, Good Friday, matatapos po yung liturgy na yon ng Easter Vigil.
Kaya yung umaga po ng April 4, wala muna po tayong healing mass. Ito lang po yung araw na wala tayong healing mass. Ito lang po yung Sabado na hindi po ako mag-healing mass. Pero kung pupunta po kayo dito, I can meet you, I can bless you, pero wala po tayong misa nung araw na yon, 6:30. Tandaan niyo po ha, April 4, wala munang healing mass. Sa susunod pong Sabado, doon po magre-resume ang ating healing mass. Okay? Kahuli-hulihan, papasok na po tayo sa mahal na araw. At sabi ko nga po kanina, treat this Holy Week as your amazing grace. Pero hindi ka makakakuha, hindi mo mararanasan yung kamanghamanghang biyaya ng Diyos kung hindi ka muna dadaan sa unos, sa bagyo, sa iyong mga pagsubok. Bakit kailangan mong dumaan sa mga pagsubok na yan? Kasi hinuhubog ka ng Panginoon, maging kamuka ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit sinasabi natin si Jesus, Diyos na totoo, taong totoo? Kasi pinagdaanan niya lahat ng ating mga karanasan, kahit na yung mga pinakapangit na karanasan. Kaya nauunawaan ka niya, kaya naiintindihan ka niya. Pero kung hindi ka dadaan doon sa mga pinagdaanan ng ating Panginoon, yung kanyang lungkot, yung kanyang lumbay, yung kanyang pag-iyak, yung kanyang pagbubuhat ng masakit, yung hapdi ng kanyang pagkapako sa krus, hindi ka muling mabubuhay. So, go through this Holy Week bearing your burdens. Because in each burden, there is also a blessing. Ikaw ay binibiyayaan ng Diyos sa pamagitan ng iyong mga pagsubok. Kahit na yan ay paghihirap, yan ay may nakatagong pagpapala para sa iyo. Kaya nga, sa bawat araw po ng mahal na araw na ito, kayo po ay magsakripisyo, pero magsakripisyo na may tuwa, na may pasasalamat sa inyong puso. Amen? Dito magbabago ang iyong pag-uugali. Dito ka makakatanggap ng bagong grasya galing sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.